Tumatatak siya sa mga manonood dahil sa taglay niyang ganda, galing sa pagsayaw, at lalong-lalo na sa mga bibo at matapang niyang hirit sa programa ni Willie Revillame. Sinasabi po ng marami na ang mga Ilongga raw ay likas na malambing at karinyosa. Pero sadyang kakaiba ang Ilonggang ito. Saan nga ba nanggaling ang kanyang katapangan at katatagan? Ano nga ba ang katotohanan sa buhay ni Lovely Abella? Yan po ang malalaman natin ngayong gabi dito sa Star Confessions. Hoy, Lovely, saan mo yung napulot gown na suot mo? Sa basurahan? Oo nga, mukhang basahan. Ang ganda kaya, padala pa to ng tatay ko galing Maynila. Aba, may tatay ka pala. Pero ayaw siyang kasama, kaya nasa Maynila kasi ang pangit-pangit niya. Tara na nga. Bakit ka na? Love, bakit ako? Oo, Apo, bakit nakaupo ka dyan? Ayoko, Tumayo ka bakit? dyan. Dudumihan ang damit mo. Ayaw ko na pong sumali. Bakit? Bakit? Kasi sabi po nila, pangit daw po yung gown ko. Namulat ako sa South Cotabato, pero Ilonggo ang pamilya namin. Sina Mamang at Papang ang nagpalaki sa akin habang ang daddy ko ay nagtatrabaho sa Maynila. Musmus pa lang ako, isang misteryo na sa akin kung sino ang nanay ko. Nga? Malain ang pamatsyag mo? Hindi po. O yan ang problema? Istorya niyo po muna sa akin kung sinong nanay ko. Ay, abot sa imo eh. Napudyot lang kita sa igad-igad. Papang naman eh. Lovely, pag abot sang adlaw, mahibalaan mo kung sino ang mamang mo. Ha? Nanay mo. Ha? Pag masakit ka, pag di ka magkaon, pala, tapusin mo. Kaon na. Oo nga, bakit hindi mo ubusin yung pagkain mo? Daddy! Anak? Miss na miss ko na po kayo. Miss na miss din kita. Ang laki-laki mo na. Dito na po ba kayo titira? Hindi. Susunduin lang kita. Ha? Bakit po? Dahil tapos na ang klase mo. Dadaling kita sa Maynila. Doon ka magbabakasyon. Talaga po? Oo. Alis nga. Laki-laki mo na. May pasalubong ako sa'yo, ha? Ito. Wow, Daddy! Ang ganda ng pinagtatrabahuan ninyo. Siguro, mayaman ang may-ari nito. Anak. Diyan ka muna, ha? Magtatrabaho lang sandali si Daddy, ha? Daddy, alam niyo po, paglaki ko, gusto ko rin pong maging mayaman. Lovely. Bukod sa iyo, Maman, ano pang gusto mo paglaki mo? Maging artista po. Talaga? Marunong ka bang umarte? Oo, kaya ko din pong sumayaw. Gusto ko nga din pong mag-perform sa harapan ng mga maraming tao. Riel, nakakatuwa itong anak mo. Napakaganda at napakabibo. Ba, siyempre, kanino ba bang mana yan? Ay, Para nagkakasiyahan tayo, Sino yan? siya may-ari nitong pinagtatrabahoan ko. Hello po, good morning. Hi, good morning. Ikaw ba si Lovely? Opo, anak po ako ni Ariel. Kayo po, ano pong pangalan niyo? Tawagin mo na lang akong si Tita Ludivina mo, ha? Takot ang lahat kay Tita Ludi dahil strikta siya at maswingit. Kaya naman nagtataka ang lahat kung bakit parang malapit at magiliw siya sa akin. Sama ka sa akin. Ka. Lovely, nagustuhan mo yung gown na binigay ko sa'yo, ha? Sa inyo po nanggaling yung gown ng sinuot ko sa sagala? Oo. Maganda ba? Opo, magandang maganda po.
Salamat po ah. Naiinggit nga po yung ibang bata dun eh. Tinutukso po ako. Wala daw po akong nanay. Alam mo yung mga ibang bata na yon, huwag mong papansinin yun. Alam mo, may mga ibang tao kasi talagang gusto ka lang nilang saktan. Pero pangako mo sa akin, ha? Paglaki mo, magiging matapang ka, saka matatag. Sinusubukan ko naman pong maging matapang eh. Pero sana may nanay ako para merong magliligtas sa akin pag inaaway nila ako. Kayo po ba may nanay? Oo naman. Buti pa po kayo, may nanay. Pwede niyo po ba akong tulungan para mahanap yung nanay ko? Pangako ko sa'yo, tutulungan kitang hanapin ang nanay mo. Salamat po. Siguro, kasing ganda niyo po yung nanay ko. Ikaw, ang ganda-ganda mo. Thank you po. Ay, buksan mo yung drawer na yun, Lovely. Yan na, yung pangatlo. Wow! Ang daming pera! Kuha ka ng 500, ha? Regalo ko yan sa'yo. Thank you po. Pambibili ko po to ng laruan ko. Tiniis ni Lovely ang pangungulila sa kanyang ama na patuloy na nagtrabaho sa Maynila. At ang pagkatao naman ng kanyang ina ay nanatiling isang malaking hiwaga. Pero sa paglipas ng mga buwan, isang pangyayari ang magpapabago sa buhay ni Lovely. Sino po yung kumpanya ni Miss Ludivina Templo? Ako po. Ay, sir, pasok lang po kayo sa consultation room 3. Halika na. Umuwi na tayo. Ariel, siguro kailangan magpa-confine na ako. Confirmed na kasi talaga eh. Pangatlong doktor na itong pinuntahan natin. Talagang bone cancer daw talagang sakit ko. Hindi na magtatagal ang buhay ko. Baka naman nagkakamali lang sila. Subukan natin magpatingin sa iba. Alam mo, siguro mas mabuti pa. Gawin na lang natin masaya ang mga natitirang araw sa buhay ko. Ayoko nakikitang umiiyak ka, Ariel. Please, huwag ka nang umiyak. Ludivina, mahal na mahal kita. Ayoko mawala ka sa akin. Mahal na mahal din kita, Ariel. Salamat sa pag-aalaga at saka pagmamahal mo sa akin. Ariel, pasensya ka na rin na kung hindi kita maipakilala sa mga magulang ko. Ang tagal-tagal na nating nagsasama, pero hindi pa rin nila alam ang tungkol sa relasyon nating dalawa. Hindi naman importante sa akin kung sekreto ang relasyon natin eh. Ang importante sa akin yung nagmamahalan tayo. Lahat naman kaya kong tiisin eh. Dahil mahal na mahal kita. Ariel, alam mo naman, di ba may isang bagay na talagang makakapagpaligaya sa akin. Pwede ka mag-artista basta Hindi. pagkatapos nitong mga pag-ayos ng sinampay, ha? Daddy! Uy, Nay! anak. Nay! Nay! O sige. Anak! Oh, bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka? Tay, biglaan eh. Nay, kailangan ko nang dalhin si Lovely sa Maynila. Pupunta po tayo ng Maynila! Oo. Yay! Papakilala na kita sa nanay mo.
Sabik na sabik ako makilala ang nanay ko. Ang sabi sa akin ni Daddy, may sakit daw siya at gusto niya akong makita. Pero hindi namin inaasahan ni Daddy ang dadat na namin sa Maynila. Nakabahan ako. Magkamukha kaya kami? Excited na ako. Sandali. Daddy, bakit si Tita Ludivina to? Anak, si Tita Ludivina mo, siya ang mami mo. Mami! Mami! Bakit mo kami iniwan? Daddy, bakit di mo man lang sinabi sa akin na patay na siya? Kahit sabihan ko man siya ng mahal na mahal ko siya. Mami! Mami, mahal na mahal kita. Nagmamakaawa po ako. Gumising ka po. Mami! Sige na po. Mami! Hanggang sa kanyang pagdadalaga ay inasam ni Lovely ang kalinga at pagmamahal ng isang ina. Kaya naman ang mamatay ang kanyang lolo. Nagpasya si Lovely na manirahan na sa Maynila kasama ang kanyang lola. Taran! Nandito na po tayo. Ito na po yung bahay natin, Mamang. Pasensya na po kaya, medyo maliit. Ay, huwag mong alalahanin. Ang importante, may matitirahan tayo. Kaya pala, saan ka kumuha ng perang pandeposito sa bahay? Ay, nanghiram po muna ako kay Daddy. Huwag ho kayong mag-alala dahil maghahanap po akong trabaho tapos babayaran natin. Sige. Tara, pasok na po tayo. Pagkatapos ko ng high school, nagtrabaho na ako agad para masuportahan ko ang sarili ko at si Mamang. May iba ng pamilya si Daddy kaya hindi na ako umaasa pa sa kanya. Ginawa ko ang lahat para makaahon sa hirap ng buhay at kung ano-anong trabaho napasok ko. Pero dahil bata pa lang ay pinangarap ko ng maging artista, sinubukan ko pumasok sa showbiz. Naging miyembro ko ng isang all-female dance group sa isang noontime show. Anak, dito ka naman nanghalian, ha? Masarap ang ulam, gulay. Nako, oo nga, Tay. Dahil sa okay na okay ang kita ko, madami kaming gulay. Masarap bang luto ni Lola? Mukhang okay nga, anak eh. Naman. Madalas nga pala kitang napapanood sa TV. Ang ganda-ganda mo sa TV. At ang galing-galing mo sumayaw. Saan yan magmamana kundi? Kanino nga, Lola? Kanino nga ba? Kundi, Kanino? Ay, talaga naman si Lola. Nga. Oo nga, kay Lola ako nagmana. Diba? Proud na proud ako sa'yo, anak. Noon, pangarap mo maging artista. Ngayon, Thank you. natupad na. Thank you, Daddy. Pasensya ka na, hindi kita natutulungan sa lola mo. Sus naman. Daddy naman eh. Ano ka ba? Okay lang kami dito. Alam ko naman na may pamilya na kayo na kailangan buhayin eh. Ay nako, patunay dyan na okay kami. Eto, Daddy. Sige, umili ka. Yung dalawa o yung isa? Ay, huwag to. Ito ang maloko. Ayoko. Yung tatlo na lang yung tao para happy. Daddy. Anak, wag na, nakakahiya eh. Ay, nako, Daddy. Huwag kang ganyan. Magtatampo kami ni Lola sa'yo. Sige ka, hindi ko makakatikim ng luto ni Lola, mga gulay.
Pangkape mo na. Salamat ha. Malaking tulong to. Grabe, nakakapagod ang haba ng rehearsals natin ngayon. Okay lang yun. At least may trabaho tayo, tsaka maayos yung kita natin. Eh, gano'n naman talaga si Kuya Willie. Gusto niya, lahat ng performance natin. Ay, sige. Ingat kayo. Kasi, syempre naman, para lalo naman matuwa yung mga taong nanonood sa atin. Diba? Sa bagay. O siya, una na ako. Ay, sige. Bye. Ingat ka, ha? Okay. Hi, Lovely. Hi. Eh, teka. Magkakilala ba tayo? Hindi. Pero ako, kilala kita. At gusto pa kitang kilalanin ng lubusan. Ano? Tara, hatid kita sa inyo. Ay, ang bilis mo naman. Kakikilala pa lang naman natin eh. Sige, ganito na lang, ha? Pwede ba kitang iyahin makipag-date? Tara. Date. Teka, may tanong muna ako sa'yo. May girlfriend ka ba o asawa? Eh, anak meron? Wala no, matinuto. Single na single, walang syota, walang asawa, at lalo namang walang anak. Ha? Ibahin mo naman ito sa mga lalaki. Ha? Pwes, ibahin mo rin ako sa ibang mga babae. Ilongga ako. Likas sa amin ang pagiging malambing at mapagmahal. Pero kapag niloko kami, matapang kami. Eh, gano'n naman pala eh. Eh, ganyan ang mga tipo ko sa mga babae. Ha? Hindi perfect. So, paano? Papayag ka na? Not today. Try mo bukas. Bye-bye. Naging malapit sina Lovely at Jigs sa isa't isa. At dahil mabait naman at mapagmahal si Jigs, ay tuluyan ng tumibok ang puso ng dalaga para sa binata. Naging magkasintahan ang dalawa. Hanggang sa... Mama! Uy, tama-tamang dating mo, nakahanda ng pagkain, oh. Eh, naku, hindi na po. Kumain na po ako. Ha? Ang kinain mo? Ito po, chichirya. Chichirya. Naku, tataba ka niyan. Baka mawalan ka ng trabaho. Kumain ka ng tunay na pagkain, oh. Buntis ka? Buntis ka! Mama. Mama, sorry po. Kaya mo sa akin sasabihin buntis ka. Pag malaki na yan tiyan mo? Mama, pinag-iisipan ko po kasi kung itutuloy ko po yung pag- Mas gusto ko pa. Mas gusto ko pang isang apong disgrasyada. Kaysa sa isang apong mamamatay tao. Pero mama, ayoko pa mawala ng trabaho. Mawawalan po ako ng trabaho pag nabuntis po ako. Mama, malaki na po ako. May isip na po ako. Siguro naman, mama, pwede niyo na po akong hayaang magdesisyon para sa sarili ko. Ganon. Kaya mo na magsarili. Kaya mo na magdesisyon sa sarili mo. Pwes, lalayas ako. Mama! Lalayas ako! Babalik na ako sa probinsya. Mama, saan kayo pupunta? Mama! Mama, huwag yun ako iwan, mama. Huwag yun na. Mama, huwag yun, mama. Huwag yun ako iwan, mama. Huwag na kayo umalis. Mama, yun na. Buhay mo yung bata na sa tiyan mo. Kung gusto mong bumalik ako sa bahay mo. Bukod sa pag-alis ni Mamang, ay nawalan din ako ng trabaho dahil sa pagbubuntis ko. Walang-wala kami ng mga panahon na yon. At hindi rin sapat ang kinikita ni Jigs. Dahil sa kailangan namin ng panggastos.
napilitan kaming ibenta ang ilang mga gamit na napundar ko. Jigs, kailangan kasi natin ng panggastos eh. Kaya ibinenta ko na lang yung mga gamit natin. TV na lang yung natira. Teka, hindi ko narinig yung motor mo. Nasaan na yun? Binenta ko na rin eh, para mapaganda ko at pagpapanganak ko. Pero Jigs, mahal na mahal mo yun ah. Mas mahal kita. Kayo na magiging anak natin. Responsibilidad ko kayong dalawa, kaya lahat gagawin ko para sa inyo. Lovely. Ano to? Ewan ko. Anong di mo alam? Kanino to? Malay ko. Eh, pampalaglag to ah. Ha? Sa'yo ba to? Dadalawa lang tayo dito. Alam naman sa akin to. Jigs. Hirap na hirap na kasi ako. Hindi ba napag-usapan na natin yan, babe? Ha? Na bubuhayin natin ang baby natin. Bakit hindi ko pa nag-iisip ng ganyan? Eh, Jigs, iniisip ko lang naman, ano yung kinabukasan ko? Yung pangarap ko. Tapos, ikaw, di ba nag-aaral ka? Paano na? Eh, Jigs, mga bata pa tayo eh. Marami pa tayong pwedeng gawin sa buhay. Eh, alam mo, nakaramdam ko nga, hindi ko dapat ituloy yung pagbubuntis ko eh. Lovely naman. Ginagawa ko naman ang lahat eh. Tatrabaho ako, nag-aaral ako para sa inyo. Itong kurso, pag natapos to, makakasampa na ako sa barko. Ang ganda ng kita dun. Susuporta ako yung dalawa. Tsaka, alam ko mahirap pa sitwasyon natin. Pakiusap ko lang, Lovely. Huwag ka naman sumuko. Lalaban tayo. Ginagawa ko lahat para sa inyo. Tayong dalawa lang magkasama sa pagharap sa mga problema natin, ha? Tandaan mo yun. August 11, 2007, nang isilang ko ang baby namin si Krisha Kay. Tuwang-tuwa kami ni Jigs nang dumating siya sa buhay namin. Kaya lang, patuloy pa din ang paghihirap namin. Mahaba na ang lista mo dito, Lovely. Bayaran mo muna bago ka mangutang ulit. Ipautangan niyo na ho ako. Para lang po dito sa gatas ng bata. Pasensya na, hindi na talaga kita mapapautang. Magbayad ka muna. Eh ate, parang awa niyo na rin naman po. Gutom na po kasi itong anak ko eh. Alam mo, Lovely, kung ako lang, okay eh. Kaya lang yung asawa ko. Ayaw ka nang pautangin. Alam mo, Lovely, sayang ka eh. Nasa taas ka na, nagpabaya ka pa. Sayang ang pag-artista mo. Ang aga mo kasi nagpabuntis. Nang mga panahong yon, araw-araw at gabi-gabi, pinagdadasal ko sa Diyos na makaahon kami sa hirap. Hanggang sa dumating ang isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Tsaka, machika po ako. Marunong din po ako mag-PR. Kaya, sure ko po dadaan ko ang customer niyo kapag tinanggap niyo po ito. Di ba dancer ka dati sa TV? Oo. Maganda ka, kaya lang maitim ang leeg mo. Baka ma-turn off yung mga customer namin dito. Kapapanganak lang po kasi, kaya maitim po yung leeg ko. Nakakili-kili ko, pero buti rin naman po ulit yan eh. Sige na po, sagapin niyo na po ako. Kailangan ko po talaga ng trabaho para may matustos po ako dito sa anak ko eh. Bumalik ka na lang ulit kapag pumuti ka na. Mars, ang gwapo mo hindi sa personal, no? Excuse me? Sino ulit na? Isang malaking biyaya ang makita ko ulit si Kuya Willie. Ipinasok niya ako bilang dancer sa show niya kung saan nagkaroon ako ng magandang exposure kaya nakilala ako ng mga tao at nagkapangalan. Kasabay nun ay guminhawa na din ang buhay ng pamilya ko. Pero ang kapalit naman nun, nawalan ako ng oras sa kanila. Ba't
Tingnan ko lang mo eh. Puspusan kasi yung salamat. Saan naman galing yung mga regalong yan? Ito ba? Sa mga fans? Lalaki. May babae, may lalaki. Bakit? Ano siguro nagpapaligo ka sa mga fans mo, ano? Ha? Ano bang rehearsal yung ginagawa mo? Hoy, Jace. Dancer ako, hindi ako malandi. Baka ikaw dyan ang may babae. Ano ba? Huwag mong binabaligtad ang issue, ha? Ha? Sumagot ka! May lalaki ka ba? Jace, nasasaktan ako! Bitawan May lalaki ka ba? Wala! Huwag kang magpapahuli sa akin, ha? Ha? Simula nung pangyayaring yon ay dumalas na ang pag-aaway namin ni Jigs. Pero isang bagay ang hindi ko kinaya. Kami nga, nag-body shot, tapos kayo hindi mag-body shot. Body shot. Sige, sige. Bisa na, isa lang. Hayop ka! Chicks, pinagbibintangan mo ako ng lalalaki. Ikaw to ng bababae. Ang kapal din ng pagmukha mo. Para ka rin ginawa. Wala kaming ginagawa masama. Wala kayong ginagawa. Body shot lang naman, eh. Sumasagot ka naman. Ha? Body shot lang naman, ha? Ano pala ganyan sa akin, ha? Bulag ako? Hindi ko nakikita. Ayan, no? Ano ba? Tama na nga yan. Hoy! Babae! Ayan! May asawa yan! Ako ang asawa yan! Ang kapal mo, hindi ka nahihiya! Hoy! Saan ka? Pwede ba tumigil ka na? Body shot pa kayo? Nag-iskandalo ka na yun, nakakaya ka! Ako! Ako pa kayo nakakahiya, ha? Ikaw, nakikipaglandi ako doon, hindi ka nahihiya? Ang kapal ng mukha mo! Tsaka, Jigs, nagtatrabaho ako hindi para magpasarap! Paano yung anak natin? Naintindihan mo ba yun? Oo! Natutuwa ako kasama mo yung mga fans ko, yung mga katrabaho ko, dahil wala ka ng pangarap! Simula na magtatrabaho ako at magkaroon ng magandang kita, naging inutil ka na. Jigs, inutil ka na. Oh, kanina pa nag-start rehearsals niya. Nandito ka pa. Ikaw pala yan, Greg. Nag-away kayo ng boyfriend mo, no? Nauli ko kasi siya ng ibang babae. Oh, tama na, tama na. Lovely. Ba't di ka na sumama sa akin? Ilang buwan na naman ako naliligaw sa'yo eh. Kilala mo ako. Hindi naman ako masamang tao. Napatawad ni Lovely si Jigs sa pambababae nito. At gaya ng kanyang ipinangako, hindi bumitiw si Lovely sa kanilang relasyon. Nanaigang pag-ibigan nila sa mga problemang kanilang pinagdaraanan. Hanggang sa nawala sa ere ang show ni Willie Revillame sa ibang istasyon. Pero ilang buwan lang ang lumipas ay nagpatuloy ang swerte ni Lovely at ang pamamahagi rin nila ng swerte sa TV5. Kasabay rin ito ang pag-amin ng kanyang asawa na ikagugulat niya. Pagod ka? Oo, medyo. Naantay kasi kita eh. Bakit? Nagluto nga pala kita ng paborito mong ulam. Talaga? Ay, hindi ko naman ito paborito. Kanin to eh. Hindi kasi yan. Ito. Ano naman to? Hindi ko naman ito paborito talaga eh. Kulit mo rin eh, no?
Nagluto ka na nga. Sige, kakainin ko na to. Arte. Ayun ito, bago lahat, may balita nga pala ako sa'yo. Kasi kanina pumunta ako doon sa Manning Agency. Pinapirma na nila ako ng kontrata. Natanggap na ako sa isang cruise line sa Korea. Tapos, sagot na rin nila yung plane tickets ko papunta doon. Sinasampa ka na ng barko? Oo. Babe, gusto ko sanang humingi ng tawad sa mga pagkukulang ko sa inyo ng mga anak natin. Pinapangako sa inyo na hindi ko kayo papabayaan. At ayusin ko yung trabaho ko doon para masuportahan ko kayo. Patawarin mo rin ako, Jake, sa mga kasalanan ko, ha? Pero gaya nga ng pangako natin sa isa't isa, hindi rin ako susuko. Basta. Kahit paano mangyari, sa dami naman ng pinagdaanan natin sigurado ako kahit malayo ako, hindi mawawala yung pagmamahal sa'yo. Sa inyo ng anak ko. Pero huwag niyo ako masyadong mamiss kasi 2 taon lang naman yun. Babalik din naman ako ha? Antayin niyo ako. 2 taon? Sige. Maghihintay ako. Promise? Promise. Maligo ka na, ha? Ay, doon ka na maghintay sa loob. 2 taon yun, diyan ka na sa labas mag-aantay. Paano mga anak mo? Kahit kailan. Yung bili ko, maligo ka na, maasim ka na. Ewan ko sa'yo. Kuya, iligaw mo yan. Ingat ka. Love you. Lovely, gusto kong simulan itong kwentuhan na ito sa isang napakasayang sitwasyon. Regaluhan mo kami ng isang chuchurut-churut mo. Okay. Taran, chuchurut-churut. Ganyan ang buhay mo, no? Yes, Nay. Tataas, bababa. Bababa. Para ding sayaw, di ba? Yes, Nay. Minsang mabagal, minsang mabilis. Yes, Nay. Pero, Nay, ang natutunan ko, Nay, sa ngayon, noon, Nay, sobrang hirap ng buhay. Lahat pinagdaanan, lahat hindi ko nakilala buong pamilya. Yung nanay ko, hindi. Ngayon, Nay, na nararanasan ko pa unti-unti na yung buhay, na masarap palang mabuhay. Nang nagkakaroon ka na sarili mong pagsusumikap, Nay, pinahalagahan ko yun na sobra. Okay. Mahal na mahal mo si Ikay. Sobra. Pero ikaw hindi ka nakaramdam kahit kailan ng pagmamahal ng iyong nanay. Saan mo hinugot yon? Yung katapangan na, ibabangon ko to. Saan mo hinugot yon? Kaya, Nay, malapit ako sa mga mami. Nakakalata ko yan. Pag may matatanda sa audience, yung mayakap ka sa kanila. Nay, malapit ako sa mga mami, malapit ako kani-kanina nanay ng mga kagrupo ko lang. Hindi ko kasi naranasan magkaroon ng ina. Hindi ko naranasan na alagaan. Naranasan ko na sa lola ko, pero iba pa rin na yung nanay. Alam mo na yung feeling na alagaan ka, may mabubulungan ka pag may problema ka. Mabubulungan ka pag may nangyayari sa hindi maganda. Yun ay ang... At kapag nagtatagumpay ka, may tao dapat na ipinagmamalaki mo ang tagumpay mo, di ba? Opo, Nay. Ngayon, Nay, yun, Nay, yung dahil sa problemang yun, Nay, o dahil sa sitwasyon na nangyaring yun sa buhay ko, Nay, yun ang hinuhugot ko para maayos ko ang buhay ni Ikay. Gusto ko, Nay, maranasan niya na ako bilang ina niya, lahat ibibigay ko sa kanya. Nagkikita ba si Ikay at saka yung tatay niya, si Jigs? Actually, Nay, magkasama kami. Okay. For almost, ngayon, 3 years old na. Kakaalis lang niya 2 months ago. Ay, papuntang Spain. Ano siya, Nay? Seaman siya. Italy, US yung ano. So, ngayon nasa Spain siya. Sabi mo ang gulo-gulo ng buhay na pinanggalingan mo at pinagdaanan mo. Ano yung ayaw mong mangyari ngayon kay Ikay? Yung unang-una mong iniiwasan? Ang una ko na iniiwasan, yung magkalayo kami ng ama niya. Na ganito na nga po yung nangyayari ngayon. Kaya lang kailangan kasi para sa future niya. Para sa kanya lahat ng ginagawa namin. Ayoko maranasan niya na yun naranasan ko. Na hindi ako lumaki sa isang ina, na hindi ko nakilala yung ina ko.
Kaya ko na itiisin para sa kanya. Inuuwian ko siya kahit na madaling araw. Makita ko lang siya na masaya na ako, wala na pagod ko. Ano pa ang pangarap ni Lovely? Pangarap ko lang, Nay, makatapos ng pag-aaral. Babalik ka sa kolehiyo. Hindi pa ako ninakapatong ng kolehiyo. High school graduate lang ako, Nay. Sobrang gusto ko na makapagtapos ng pag-aaral para someday, Nay, lumaki man si Ikay, may maipapakita akong diploma sa kanya. Nakilala man ako o alam naman ng mga tao na hamak na isang dancer lang ako. Hindi, dancer. Isang dancer ako, Nay, na gusto ko meron akong someday na tapos ako ng pag-aaral. At tutularan ka rin ni Ikay. Magandang ehemplo sa anak, Yes, Nay. di ba? At Lovely, marunong kang sumalo. Opo, Ng Nay. hulog ng langit. Tama, Nay. Maraming salamat. Thank you, Nay. Thank you so much. Sinasabi po mga kapatid ng marami na hindi bali nang lumaki ang isang bata na walang ama kesa sa lumaki siyang walang isang ina. Dahil tunay namang walang makapapantay sa masarap na pagkalinga at pagmamahal ng isang nanay. Kaya kahanga-hanga po si Lovely dahil kahit na lumaki siyang walang nanay, nasa puso pa rin niya ang isang tunay na ina. Kasabay nito ay hindi rin siya bumitiw sa mga pangarap at masalimuot na relasyon at pananatiling buo ng kanyang pamilya. Ako po si Christopher Min na nagsasabing sa maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang Star Confessions. Nice to be back. I'm so glad. Hinangaan sa galing manggaya, pero bago nakilala, naligaw ng landas. Ano ko? Itong anak mo bagsak lahat sa eskwela. Hirap na hirap ako sa katatrabaho. Pagkatapos ito lang ang ginagawa mo. Mga gat! Saan kami nagkamali ng pagpapalaki sa'yo? Ilang beses nabigo at kinutya. Lahat, ma'am, kaya kong gawin. Sige na po, para nyo ng away sa chance, oh. Wala ka ng pag-asa. Hindi ka pang artista. Pero pilit pa rin inabot ang pangarap. Bahala na si Lord sa akin. Dami ng pinagdaanan ko. Ngayon pa ba ako iiyak? Si Tuesday Vargas bilang si Krista Rufami Aguilar.